Sana namang latest update sa inaabangan nating kaso ng umano'y kulto na kamakailan lang ay ilang beses dininig at pinag-usapan sa Senado. Nagbahagi ng isang live video at post ang dating miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI sa Sitio Kapihan sa Surigao del Norte na si Ma'am Dayan Dantes. Sa kanyang ibinahaging post, ipinakita niya ang mugshot ng isa sa mga namumuno ng SBSI na si Janeth Ahok kasama ang di umano'y cult leader na si J. Renz Kilario o Senior Aguila at iba pang matataas na miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI sa Surigao del Norte na sina Mamerto Galanida, Karen Sanico at mga nag-awol ng mga pulis na kasalukuyang nakapiit sa NBI detention cell para sa COVID-19 protocol bago ilipat sa New Bilibid Prison. Narito ang mensahe ni Ma'am Dayan Dantes kay Janeth Ahok sa kanyang latest post sa social media. Jan, it seems life has taken an unexpected turn and you find yourself in a situation where a gate pass is required for your freedom. Experiencing challenges with one's freedom can be a profound and eye-opening journey. It reminds us that the concept of freedom is intricate and often comes with its own set of complexities. As you navigate through these circumstances, I encourage reflection and resilience. Life twists and turns may offer lessons and insights that contribute to personal growth. Remember, challenges are not a sign of weakness, but rather an opportunity for strength to emerge. As you find yourself within the confines of a jail cell, I can imagine the emotions and challenges you must be facing. The limitations on your freedom may evoke feelings of frustration, introspection, and perhaps even a newfound appreciation for the liberties we often take for granted. In this period of confinement, consider using the time for self-reflection, personal growth, and resilience. Life circumstances can be transformative, and even within the constraints of a jail, there may be opportunities for learning and understanding. I wish you strength, perseverance, and the ability to find hope in the midst of adversity. Narito ang buong usapan ni na Ma'am Dayan Dantes at Lovely at kayo na po ang humusga. Ito bago lang na merong mga pinagsamantalahan ni Jerry 2019 pa nag-umpisa nung pag-akyat ninyo. Naniniwala ka ba dun sa mga bulong-bulungan na meron na talagang mga ginagamit at nire-rape si Jerry 2019 pa lang. Tapos ito'y sa tulong din ni Janjan at ni Janeth Ahok at ni Rosalie na magsasabi doon sa mga bata na ikaw ay isang swerteng nilalang pag ikaw pumayag na ikama ni Senior Aguila dahil ikaw ay diretsong mapunta sa langit. Ano ang stand mo doon, Day? Naniniwala ako na kasi hindi ko na sasabihin yung pangalan, malapit sa akin. Wag mong pangalanan. Hindi ko muna sasabihin kasi andun pa kapamilya ko. Yeah, matagal na daw niyang alam yan since 2020. Alam niya hindi 2019 pala, hindi 2020 pala. 2020 siya ikinasal doon. Yes. Pero nalaman niya yan. Pero sabi niya, akala niya hindi yun bawal. Akala niya okay lang yun. Kasi sabi daw itong right hand ni Jerry na babae, sabi niya na si Janeth. ka daw? Yes, Janeth. ano ka daw? Wag mo nang yung mga kriminal dapat pangalanan yan. hindi pwedeng yan. Ito right hand. Sampalin ko yan ng right hand ngayon. Sige ko na. And sabi niya, swerte ka daw. Kasi afterlife, malaki ang ganti sa'yo. Magiging isang malaki kang, parang princess, parang ganon. Reyna. Yes, yung matatanggap mo. Yung award mo afterlife. Yun yung sinasabi. So, ayan. Kapag yung babae na natitipuhan ng Panginoon nila, tapos ina-approach, hindi na siya mag-no kasi
feeling niya, ay, kasali na ako. I am blessed. Parang ganon. Kasi ikaw yung ikaw yung nakasali sa puting panyo na binigyan ng puting panyo. Yun. Oh. So, Kaya, ang kaya kapag ina-approach sila ni Janjan, ganyan agad. So, ang pagpapaliwanag pala sa mga bata na parang extra points. Extra points pag pumayag silang makipagtalik kay Jerins. Habang sila ay mga birhen, dahil nagustuhan sila ni pag sila ay pumayag, extra points yun bukod sa pagiging santa. Yes. Maging maging isang malaki May, ka. sa posisyon parang higher rank. Higher Rank ang iyong pagiging santa. Yes, Okay? yes. So, meron akong nakakalap na ito yung isang magandang bini-bini na dalaga na habang ginagamit ni Jerins ang pobreng bata nakatakip ng unan sa mukha dahil naiilang siya sa matabang nagpapanggap na isang Diyos. Hindi niya kayang tignan ang animal na gumagamit sa kanya. Ikaw ba'y naniniwala na ito ay totoo? Yes, kasi ito din ang sinaysay sa akin, sinabi sa akin. Sinabi niya na matagal hindi nung alam, ito yung nangyari. Oh, so sinabi ko sa kanya, so, totoo talaga yung sinasabi ng babaeng ito. Kasi the way she described yung nangyari, yun din sinabi ng babae na yun yung nangyari sa kanya actual nung time na yun. So totoo talaga na pinaganon niya nung una na, parang pinaganon daw. So habang kunwari ikaw yung babae, habang ikaw nakahiga, siya ang nagsabi na takpan mo yung mukha ng unan o yung bata na ang nagtakip, hindi utos ni Jerins? Yung sabi sa akin, yung nalaman din niya, kasi yun yung naging usap-usapan ng mga bagong kasal doon na kasali. Ang sabi is, siya daw yung nagsabi, yung babae na nahihiya ako kasi Panginoon yun yung gagamit sa kanya. So mahihiya siya. So wala siyang lakas na magsabing no dahil siya Panginoon. Takpan mo na lang yung mukha mo hindi ka mahihiya. Si Janet ang si Janet ang nagbigay ng instructions kung ano ang gawin niya para hindi siya mailang. Yun yung sabi sa akin. Sabi niya sa akin na yun daw yung nangyari. Tapos yun din yung narinig ko story sa kabila na yun din nangyari sa kanya. So pinagtagpi ko, totoo talaga pala. Kasi yun Grabe yung pareho silang statement. Yes. Kasi kinakusap ko siya na kasali ka ba sa naging babae ni Senyor? Sabi niya, hindi ako kasali. Hindi ko mabuti, baka makakapatay ako ng tao kapag nasali ka pa. Yes. Pero alam niya yung mga pangyayari dahil sila yung grupo na yun ang magkasama na pinag-aasawa ni Jerins ng isang kumpol sila. Yes, alam niya yun. Alam niya kung sino yung mga babae, alam niya. Kasi madami sila. Yes. So ano ang opinion mo? Ano ang opinion mo sa sinasabing bago i-fix ni Jerins, i-partner sa iba, siya muna ang gagamit? Ano masasabi ko, Nay? Yeah, sa tingin mo? Totoo tong mga issue na to na kung meron siyang magugustuhan, pag meron siyang magugustuhan na na isang minor, isang dalaga na natitipuhan niya, siya muna ang gagamit, tapos pag natapos na yun, ipapag-asawahin niya, i-partner niya sa mga kasapi din ng kulto. Masasabi ko niyan is totoo talaga. Kasi noong hindi pa siya naging Panginoon, dito pa lang sa patag,
mismo. Mhm. Yung mga kabarkada niya, classmate niya, nagsasabi sa akin na ano, may classmate siya, kabarkada nga, nakilala ko. Sabi niya, Mhm. ate, ito talagang si ano, si senior is matagal ng manyak. Kahit nandyan sila mga babae, nag para silang nagtitipon, tapos parang banding na ng mga kaklase. Aha. Tapos nandun lang siya sa tabi, nanonood ng porn. Tapos bigla daw sisigaw na titingnan nila kung anong nangyari. Nagma-masturbate daw pala kahit nandun sila, mga babae. Yun yung Oh sabi sa my God. Yes. Oh, So, oh my. yes. So, talagang naniniwala ako sa mga sinasabi nitong mga babae na to na ano, totoo na bago niya ikasal sa iba, is ginagamit mo na niya kapag tipo niya yung babae. Yes, naniniwala ako. Mga more or less kaya, Day, bigyan mo ng numero. More or less, ilang mga minors ang ginaganon niya? 20. Yun yung More or sabi less sa 20. Yes. Oh my gosh. Pero ang alam mong totoo, ilan? Wala pa, ang nalaman ko pa lang na yun is 6. Biro Yes. mo yan? Biro mo yan, mga kaibigan. Jesus Maria, biro mo yan. Ay, napaka karimari-marim, no, lovely. Yes. So, Sa part ko yun, Nay, tas kapatid ko yung ginaganon. Hindi ko matatanggap. Kasi minors yun, Nay. Oh. mhm. So, napakaganda pa ng future nila kapag hindi ko talaga ma-experience. Nakita ko yung isang babae Yes. na yung talagang napaka diyan na nakita ko ang itsura, napakaganda. Matangkad. Maganda, maputi. Yes. Kamag-anak ko din siya, Nay. Sa part ng mother ko. Yes. Yeah, maganda. Maganda Yung talaga siya. Yung lahi nila, Nay, mapuputi, matatangkad, magaganda. Yun yung O, lahi kaya nila. Yes. Kaya nagustuhan ni Jerrin Skilario. So, Yung tipo niya, pala, babae. Kung tingnan mo yung kasama namin na witness na nagsasabi din na in-approach siya na gusto siyang gamitin. Itong babaeng lumabas na issue, kung ipagtagpi mo na ito talaga yung gusto niya ng mga babae, mga mapuputi, magaganda. Kasi yung malaming witness maputi din, maganda, na yung in-approach niya. nakita ko. No. Kasi ayaw ng bata. Yun. Yan, nakita ko. Maganda nga. Maputi talaga at So, grabe, no? Lovely, Sus Maria. So, habang ikaw ay nandito ngayon, madaling, 4:20 pa dyan, hindi ba? 4:20? So, nagiging 13 hours difference tayo kasi nag-change na kami ng oras dito. Hindi na tayo parehong oras. So, mas 13 hours. So, ngayon is 4:21 dyan. So, habang ikaw ay nandito, salamat. Ano ang alam mo at nalalaman mo nung andyan pa si Jerrin sa baba, kasalukuyang nandun, in-house ni Jan sa bahay niyang pinagawa talaga para lang doon ibahay si Jerrin. Anong maikukwento mo sa amin? Nung parang hindi ko na maintindihan ang lagay namin doon. Parang hindi ko na talaga maintindihan kung ano talagang goal ng grupo namin kung bakit kami nandun. Pinatawag nila ako kasi ako yung nalaman ko yung nangyari sa eleksyon. So pinatawag nila ako. Tapos sabi sa paging to Lovely Novi sa Bandal, pinapatawag ka ni Senior Aguila kasi kakausapin ka niya. So pumunta ako. Pagdating ko doon, ang kumausap sa akin is si Rosalie at si Dandan. Sabi nila sa akin, hindi daw si Senior ang nagpatawag, kundi siya. Sabi ko, pwede palang gamitin ang pangalan ng Panginoon? Hindi siya magagalit. Bakit sinabi sa paging na pangalan ni Jerrin yung makikipag-usap sa akin? Bakit hindi sinabi kayong dalawa? Sabi nila sa akin, kasi nalaman daw nila na wala na daw akong
gustong parang sinasawag, ang tinatawag nila doon sa amin na is agukoy na hindi na daw ako naniniwala. May nakapasok na daw na masamang elemento sa utak ko. Kaya ako kaya iba na yung paniniwala ko doon, kaya hindi na ako naniniwala sa kanila. So sabi ko sa kanila, para maging straight yung paniniwala ko dito sa grupo natin, paki-explain nga ito sa akin kung anong ibig sabihin nitong babaeng na ito, na kasi sabi nyo, walang makakasakay sa arka ni Noah kapag hindi pares. So dapat, kapag nandun ka sa grupo, sa bayanihan, is makakapunta ka lang to heaven kung pares kayo. Kung pares, hindi pwedeng mag-isa ka lang. So, yung kapatid ko na hindi sumama, yung partner niya, ikinasal uli. Yung kapatid ko na babae, kahit minor, ikinasal para maging pares. Para makasakay sa arka ni Noe. So, ayun yung nangyari. Pero bakit itong babaeng to, kamag-anak ko din ito sa apelyido. Hindi, pangalanan mo, pinangalanan ko na yan eh. Pinangalanan ko na yan. Sinsya. Bakit itong babaeng to hindi ikinasal? Si Cynthia Kaindoy. Ang tinanong ko niyan is si Janet. Sabi ko sa kanya, pag-explain. Kung masabi mo ito ng insakto, matuwid. At kapag makumbinsin niyo ako, maniniwala na ako na itong grupong ito is totoo talaga, na ang goal namin is makapunta kami ng heaven at may matatanggap kami sa inyo. Yung prize. Masisave kami. So sabi niya, before daw, ang nag-explain sa akin is si Rosely. Pinasa ni Janjan yung question ni Rosely. Sabi ni Rosely sa akin, before daw umalis yung espiritu ni Jeren sa katawan ng bata at umalili yung espiritu ng Panginoon, is kasi second coming na siya ng Panginoon. Yung Santo Niño. Okay. Yes. Bago humalili yung espiritu ng Santo Niño sa katawan ni Jeren, sabi niya, nakiusap yung espiritu ng bata na itong babaeng daw ito, wag ikasal kasi sila lang daw. Sila lang yung pwedeng mag-partner. So doon ko na question. Sinabi ko sa kanila, bakit hindi mo na lang patayin itong babaeng to para magkasama na sila sa afterlife? Para hindi na Kasi bakit? Iba na yung nakapasok sa espiritu ng lalaking ito, ni Jerens. Yung espiritu na ni Senior Santo Niño, bakit niya pa dapat nakalimutan na, no? Dapat hindi na sila magkakilala. Bakit nila pa ilalapit yung babae? Wala na dun yung espiritu ni Jerens. Kung saan ka magtatabil, nandun yung babae na eh. Palaging Yes, at one time po, narinig ko nung nagwawala si Auntie Dinia doon sa bahay nila sa kusina. Nandun ako doon na time kasi may problema ako at humihingi ako ng tulong ni Mama Nina. Kasi si Mama Nina talaga, mahal namin, nire-respeto namin yung pamilya nila kasi malaki yung tulong nila sa amin. Yun yung nanatili sa puso ko, Nay. Kasi nung nandun pa kami, Nay, si Mama at si Auntie Dinia yung tumutulong sa amin. Talaga. Nung na-time na doon, pumunta ako ni Mama kasi nagkasakit yung pinanganak ko doon sa kapihan na bata. So pumunta ako ni Mama kasi humingi ako ng tulong sa kanya. Doon ko nakita si Auntie niya na nagagalit. Nagagalit siya, sabi niya, bakit ka pumapayag na itong babaeng to sinasama nila ni Jerens kapag magta-travel? Hindi daw titignan kasi mali. Kasi ito yung kasi si Jerens wala nang signal, Day. Yun yung okay. Hindi ka na naririnig, be.
Hindi ka na naririnig. May tumawag kasi kanina, kaya hindi na narinig. Okay. Okay. Grabe na. No? So, maiba tayo. Ano sa tingin mo? Kasi ako naniniwala, buong puso ko, na meron silang ginawa sa mag-ina. Na Yes. nilason nila si Mama at si Mayor. Ano sa tingin mo? Ano na? Ano sa tingin? Kasi ako personally naniniwala na nilaso nila ang mag-ina. Yun yung sabi nila sa amin na, pero ako na hindi ko kasi nakita yung personal na ano ni Auntie Linya at ni Mama nung namatay. Mhm. Kasi parang madalian yung nangyari na, pagkamatay, nilibing, parang gano'n. Tapos yung tingin kami, yung mukha lang, hindi namin nakita yung buong part ng katawan niya. Yun lang yung experience ko na nakita sa kaya hindi ako makakapagsabi na totoo na nilaso no ano. May part sa akin na nagsasabi na siguro parang gano'n. Pero hindi ka talaga ako makakapagsabi na baka totoo talaga. Parang hindi ako makakapagsabi ng gano'n kasi hindi ko nakita yung buong nangyayari, yung katawan ni Mama, yung katawan ni Ate Dinya, hindi ko nakita. Yung mukha lang yung nakita ko. Pero kay Ate Dinya, na hindi ko nakita talaga kahit mukha. Hindi ko nakita. Ang Mama lang, yung pinakita kami. Bakit? Wala ka doon? Wala ka doon? Ay, nandun ako. Kasama ako sa nagsiserve. Hindi pinakita sa amin ay. Hindi, ewan ko sa iba kung nakakita sila. Pero ako, sa part ko, hindi ko nakita talaga. Kasi yung namatay si Auntie Dinya, nang gabing iyon, nagluksa kami. Sa madaling, nagluksa kami nung gabing din yun. Pinagluksa namin. Nagluksa, okay. Nung madaling araw na, inilibing na namin. So, kinabukasan, madaling araw, inilibing. So, hindi ko bakit madaling araw? Bakit? So, yung palang, hold on, uupo ako ha, kasi parang kanina pa ako nakatayo. So, ngayon, bakit hindi ba binalsama si Mayor Dinya? Hindi nga. Inilibing. Bakit daw? Bakit hindi binalsama? Hindi ko alam, siguro family decision nila yon. Yung hindi kami kasi kung anong reason, kung ano talaga. Nandun ako, yes, nakikiluksa lang ako. Nandun ako na nakikiluksa lang. Iyon yung nangyari. Tapos kinabukasan, madaling araw, inilibing. Yun. Hindi ko yun makakalimutan kasi napakaulan nung na time na umuulan. Bakit madaling araw ilibing? Anong oras sa madaling araw? Mga 5 in the morning. Parang halata na mayroon silang tinatago para walang makakakita. So gawin natin itong madaling araw. Kasi for sure ang mga tao so marami bang tao doon sa libing? Marami bang nag-attend o bawal din magpa-attend? Marami nagkikilibing doon lang sa loob ng kapihan, membro lang. Para kay Mama Nina, Mama Nina din na nangyari. Marami nagkikilibing pero sa loob lang din, sa membro lang din. So yung katawan ni Mama Nena, okay tignan sa mga taong taga-kapihan. Pwedeng lumapit doon sa nicho. Ay pwedeng lumapit sa mukha lang. Pwede. Yes, yung mukha nakita ko last na pinasilip yung mukha. So ano ang nila, ang copy nila, gawa doon sa kapihan o binili? Hindi ko alam na kung ginawa ba doon o binili kasi maganda yung copy nila na Maganda yung kang Mama Nina at saka yung Ate Dinya. Maganda. So binili yon. So ang aking pinagtatakahan sa paglibing, so lahat ba silang dalawa ba inilibing ng madaling araw? Kay Mama, yes, kang Mama, oo. At kay Ate Dinya, oo. Pero matagal yung pagluluksa ng Mama ni Nay. So
Doon namin niluksa sa sa quadrangle. Sa Toto 1 Sport Arena namin. Oh. Doon namin pinagluluksaan ng ilang gabi. Yeah. By cluster sponsor yun na eh. By cluster sponsor yung nagsiserve gabi-gabi. So, nabalsama si Mama Nena? Siguro na eh, siguro. So, kasi niluksaan namin ng gabi. So, nabalsama si Mama Nena na ang sinabi ang ikinamatay is heart attack at saka COVID, nabalsama. Pero si Ate Denya, si Mayor Denya, namatay sa heart attack, hindi pinabalsama. Pinalibing kaagad. Pinalibing kaagad. At ipinalibing ng madaling araw. So mga kaibigan. Kaya yun ay walang naging question kasi kapag may mamamatay doon, yun yung parang process. Kinabukasan, dapat ilibing na. Yun yung process doon kapag may mamamatay. Kaya yung mga tao, hindi na question kasi yung iba din kapag mamatay, yun yung nangyayari. Kapag namatay itong tao sa hapon o sa madaling araw, kinabukasan ng madaling araw din ililibing. Yun yung nangyayari na doon sa kapihan kapag may mamamatay. Kaya walang naging question sa nangyari kay Ate Denya. Pero kung tutuusin si Ate Denya ay iba ang katayuan at ang category niya, hindi siya basta-basta. Yes. Hindi siya basta-basta. At honorable siya sa sabihin ko ng buong Siargao. Pero bakit hindi man lang ipinabalsama para mapagluksaan ng ganun katagal kagaya ng ina? No? Yes. Hindi ko talaga ma-convince sarili ko na normal at natural ang kanilang paglisan. Hindi talaga. So, grabe lovely, no? So, marami pa tayong iimbitahan. Maraming pang pero ito si Don Pedrito, ayun talagang ating kinihintay ng matagal na grabe talaga ang pasensya at yung paghihintay na dahil nga malayo siya. So finally, andito na siya, nandito na nagpatotoo at salamat sa iyo, Inday, na ikaw yung nag-explain in Tagalog para hindi na maging putol-putol ang ating ngayon na dire-diretso may Bisaya at saka Tagalog. So sa akin lang, binabantayan namin mga kaibigan kung sino man, kung ano mang mangyayari kay Mang Pedrito. Yes. Ang salarin ay mga kulto, lalong-lalo na ang mga ang mga Agila. So sila ho ang magiging salarin kung ano man ang mangyayari kay Mang Pedrito. So, so, panawagan ko no day. Last message ko no ni mo day kay ganina rata. So, mag-alasing ko na. So, nice sa buong sambayanan o sa kapihan? Sa kapihan. Ano message mo doon sa mga taong kahit doon sa mga taong naiiwan doon, sa mga natira doon sa kapihan. Lalong-lalo na sige, yun muna. Ang message ko sa kanila na is, hindi ko sila maintindihan talaga na Kasi itong nangyayari sa mga minors, hindi ito parang karumal-dumal na Hindi, parang ako sa part ko lang, hindi ko talaga mapapatawad kapag nangyayari ito sa pamilya ko. Sana matauhan na sila. Sana makita nila na yung point na hindi na to tama. Mali na talaga. Yes. Yun yung gusto kong maisip nila na sana magising na sila sa matagal na pagkatulog nila. Yun lang yun na Kasi may nakapagsabi sa akin na sabi daw niya na nung pumunta siya sa kapihan, sabi daw ng isang taong ito na alam na ng mga Agila. Matagal nang alam ng mga Agila
na itong si senior may gumagamit ng mga babae minors o hindi minors, kapatid ko niya. Pero yung tinanong ko yung kapatid ko kung totoo ba ito, alam mo ba ito, kasi agila ka doon sa taas. Sabi niya, hindi ko to alam ate. Nung nandun pa ako sa taas, hindi ko to alam itong nangyayaring ito. Dahil kung alam ko, siguro hindi ako magtatagal doon, matagal na akong umalis. Yun yung parang question sa utak ko na bakit ginagawa nilang tama kahit mali na? Bakit hindi pa nila ito nakikita? Ano pa ba talaga ang gusto nilang makita para matauhan sila? Yun yung gusto kong sabihin sa kanila, Nay. Kasi hindi na talaga tama, Nay. Kawawa itong mga batang to na naging biktima. Sinasabi nilang swerte. Hindi talaga swerte. Nawawasak yung magandang buhay ng mga bata ng dahil lang sa hindi tamang paniniwala. Yun yung masakit sa part ng. Yeah. So, message mo sa congratulations. Okay na pala kayo ng pamilya mo. I love you, Nag. I love you. So, message mo sa pamilya mo na nasa taas pa. Sana makita na nyo yung bad side. Makita na nyo yung mali. Yun lang yung gusto ko. At matauhan na kayo at makita nyo yung goal, yung bright side na ipinaglalaban namin kung ano itong pinaglalaban namin. Kasi ano makukuha namin na pinaglalaban namin? Wala kaming makukuha kung sa akin lang na part na kung personal interest, ano makukuha ko kapag kung ginawa ko itong lahat? Ang gusto ko lang talaga na is yung mabalik yung dating buhay namin. Bumabait yung kapatid ko, magkapag-aral ulit, bumabuo yung pamilya ko, mabalik yung dating buhay ng mga kapatid ko. Yun lang yung gusto kong mangyari, Nay. Yes. Kasi nakikita ko kung gaano sila kahirap dun kasi galing ako dun. Yun yung gusto kong sana makita nila na itong ginagawa namin lahat na witness, hindi lang ito para sa aming sarili, kundi para sa mga mahal sa buhay namin. Hindi sila namin ini-insulto sa mga paniniwala nila. Kasi kami nga, we accept na nakasama kami sa na scam. Baba natin yung pride natin. Ang acceptance na ang mahalaga. Ay accept na na-scam ka, tumayo kang uli, tanggapin mo lahat, be responsible sa lahat ng action na ginawa mo kasi ikaw yung nagdesisyon na gawin mo ito. So tao lang tayo na nagkamali din, so baba mo yung pride. Yeah. Yes, yun lang yung hindi naman lahat ng tao perfecto na Panginoon lang yung perfecto. So makagawa talaga tayo ng desisyon na mali, which is huli na na-realize. Dami ng nawasak, dami ng opportunities na naiwan. Pero ganun talaga ang buhay na kapag madapa ka, tumayo ka, magsimula ka ulit. Yun lang yung gusto kong sabihin sa mga kapatid ko na nandun, sa parents ko, sa mother ko na nandun. Yun lang yun. Sana bumalik na sila sa batan. And I love them always. Yes. Proud ako sa iyo. Grabe. Sobra akong proud sa iyo na matapang kang humarap at kahit pa alipustahin sa taga-taas na ganun, kinontra ka ng buong sambayan ng kulto. So, proud ako sa inyong lahat na nandyan. So, message sa tiyo mong si Edelito Sangco. Thank you. And I love you, Tay. Kasi nung bumaba kami, bago ako bumaba na, siya yung kinausap ko talaga. Sabi ko sa kanya, Tay, parang yung utak ko magulo na, hindi ko na maintindihan kung anong ginagawa namin dun sa taas, kung ano yung goal ng group namin. Gusto kong malinawan, gusto kong kitang makausap. Kaya in-explain niya sa akin, kinausap. Pero hindi niya ako kinumbinsi na bumaba na. Hindi niya talaga kinumbinsi. Sabi niya, it's your choice, it's your decision. Nasa sayo yan. Kung maniniwala ka sa akin o hindi. Nasa iyo yung decision. Hindi, yung
sinasabi nilang taga-kapihan na briniwas kami ni Tay Titing. My God, kung briniwas kami, hindi na sana sumama yung asawa ni Tag sa Vladimir, nandun sa Kasimatet, sa kapihan, kung galing si Tay Titing mag-brainwash. Hindi na sana sumama si Crisanto na husband ng cousin ko na si Aliyah doon sa taas, kung magaling mag-brainwash si Tay Titing. Correct. Hindi kami brainwash. Hindi kami inutusan or kinausap na bumaba na, walang nangyari. Naintindihan ko yung explanation niya na sinabi sa amin. Doon ako nalinawaga na nakita yung liwanagan. Oh, yes, Nay. Doon ko nakita yung katotohanan na para lang talaga kaming iwan doon sa taas. Napapalagi talagang scam. Yun yung nangyari sa amin. Kaya I decide na bumaba na. Nung bumaba ako, sabi ko kay Tay Titing, Tay, pagtulungan naman ako magsimula ulit. At tinulungan naman niya ako. Yes, kaya thankful ako na kapatid siya ng nanay ko. Tinulungan kami ng pinsan ko, ng kapatid ko, nang bumaba kami dito sa Patag. Kaya, Tay, salamat. Stay healthy at sana marami ka pang matulungang tao. Yun lang po. Message sa ating butihing mayor at vice mayor ko, no? I salute these two women. Matatapang, kahit babae na napakatapang. Kaya na-inspired kaming mga witness na magsalita. Kasi sa dalawa nating mayor, napakatapang talaga nila, pinaglaban nila kami, naniwala sila sa amin. Hindi nila kami, siniwalang bahala, parang ganun ay. Hindi nila kami pinabayaan, tinulungan kami nila. Binigyan nila kami ng bahay, kaming walang mga matutuluyan. Tinulungan nila kami. Kaya thankful ako sa dalawa nating mayor na ito yung nanalo. Kasi diba, no? sila yung naglilingkod talaga ng bayan at tumutulong ng mga taong nangangailangan ng tulong. Kaya saludo ako sa dalawang babaeng ito na sa ating butihing mayor at sa ating butihing vice mayor. Salamat. Ako din, salute ako. So message sa ating mga magigiting at mga galing na mga lawyers. Hello Attorney Dano, salute. Kay Attorney G.M. Bukilon, kay Attorney Yuna, kay Attorney Magdalena Daimig. Thank you. I salute this woman at kay Sir Attorney Dano. Salamat sa mabubutin yung puso sa pagtulong niyo sa amin na makamit kami ng justisya. Thank you. Thank you ng marami. In behalf sa amin na mga witness, thank you. We salute this beautiful person. Yes. No, grabe no. Ako din minsan maano ko na grabe no ang blessings ng Panginoon, binuhos niya lahat. Binigyan kayo na matatalino, matatapang na mga leaders at saka mga heroes at saka grabe mga cleavers na mga lawyers na hindi mo akalaing mag-ano silang together na magtulungan sila na ganun. Puksain tong mga walang hiyang, akala nila na walang makapuksa sa kanila. Kaya eto ngayon. Ang masasabi ko lang sa mga panuway na mga ganito lang ba? Ganyan. Yan. Yan ang sabi ko na Ang sasabi ko lang ba, Makati yung aking Kaya, buti nga sa inyo. Nga sa inyo, kayo naman ngayon ang iiyak at habang buhay kayong iiyak. Walang langit para sa inyo. Walang langit habang buhay kayong magdurusa, kabayaran para sa inyo mga ginawa sa mga taong mga mabubuti. Kaya, salamat sa pagkakataong ito na ikaw, Lovely, kayo dyan ni Razi, kayong lahat dyan na nandyan sa nagtulong-tulungan na madala yung ating witness na hindi mabubura at natin maprotektahan siya sa pagsasabing pag may nangyayari at may mangyari kay Mang Pedrito, kayo, walang iba ang mananagot kundi kayo, taga-kapihan.
So hanggang dito na lang, lovely. Maraming salamat sa inyong time. I love you, everyone, mga heroes. Grabe kayo. So hanggang dito na lang dahil wala na rin akong battery. So, ciao, maraming salamat. So, alagaan nyo yung tiyo mong si Yoyo Pedrito, ha? Andito lang ako. Okay. Alright, bye now. Bye-bye. Bye, Nak. Bye-bye. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.